Isang grupo talaga kami, no? Isang batalyon, no? Siguro talaga kami pagyayaan mga dabarkads, no? Dabarkads. No? So talagang doon kami, punta kami sa Sapa, no? Hindi na kami nagpapaalam sa mga magulang namin basta nang makagala kami. And that time ay may iilog doon ay kahit na naka-brief lang kami, no? At talagang tuwang-tuwa kami, masaya kami, no? Nagkahalakhakan kami. At kung may mga makikita kaming mga bunga-bunga ng mga bayabas, sa mga santol, no? Pinagkukuha namin, no? And lalo na pag merong bunga ng nyog, alam niyo yung nyog, di ba? No, so gagawing kopra yan sa amin, no? Kaya sideline namin na pag may makita kami sa gilid-gilid, aming kukunin yan, no? At ay ibebenta. No, kaya tuwa kami mga barkada makita namin yung happiness, no, sa amin na I'm sure na realize niyo yan na napagdaanan niyo rin yan na maligo kayo sa Sapa na marami kayo, no, talon-talon, no, at mayroong nagda-dive, no, kasi ako mahilig akong mag-tumbling dati. So kahit mag-backflip ako diyan sa may taas, no, kayang-kaya ko yan, pero ngayon hindi na, ipaharap na yung backflip ko eh. Harap na, pa-dive na, mahirap. No, kaya mga kapatid, makita natin yung happiness. No, pag ikaw pala ang bilang tao, na sabi pa nga ni Doc Atoy, na kaya pala hindi tumatanda yung tao, lalo na pag ang mukha niya ay makita mo yung sweet smile. Tingnan mo yung katabi mo, may sweet smile ba yan? Hindi yung nakakain ng kalamansi. No? Alam yung kalamansi? Diba? Kung makain ka ng kalamansi o lemon, ay talagang makakaramdam ka ng kirot ng inyong mga mukha. No? At hindi maipinta. No? Kaya ang happiness is a choice, no, sa bawat isa. And si Doc Atoy, nagsasabi siya na talagang ang pagiging mapag-smile lagi, mga kapatid, yun daw po ay lumalabas sa ating immune system, ang endorphin na tinatawag. Ang endorphin po ay yun siya nagdahilan bakit hanggang ngayon bumabata ang isang tao, no? And tingnan mo kaya yung edad niyan, ibabase mo sa kanyang mukha ngayon, talaga bang ay ma-endorphin yan? Laging naika-smile o laging nakasimangot? Kaya mga kapatid, no, we will acknowledge, mga kapatid, anong kaibahan ng happiness sa tinatawag nating joy, no? And alam ko nga lahat ay pinagdadaanan natin, mga lahat ng bagay. There's a time for everything na meron tayong pagluha, meron tayong kasiyahan, no, paghalakhakan, paggalak, no, at maraming bagay. There's a time for everything, sabi pa ng Justice. Kaya makita natin na how the Lord designed the Holy Spirit for us. And there's ano yung tawag ito? Prutas, no? Kumbaga, sa isang prutas o isang bunga, andun na yung lahat yung quality. At nabasa kanina, no? Love, joy, peace, patience, kindness, hanggang sa self-control, mga kapatid. Sa verse Galatians 5:23. Kaya makita natin, ang isang Kristiyano, pag puno ng banal puspos ng Espiritu Santo, makita mo sa kanyang quality na hinahangad natin para sa kanya. Tama po ba? No? So hindi pwedeng magkahiwalay ang mga bunga na yon kasi prutas, isang prutas lamang siya na tinataglay yung siyam na quality sa loob ng isang prutas na yon. And yun, mga kapatid, na natalakay natin, anong unang prutas na nakatalakay natin Sunday? About love, pag-ibig. So ngayon, mga kapatid, we will talk about the joy, no? Kaya titipon tayo upang talakayin ang paksa ng kasiyahan, kaugnayan ng ating panampalataya kay Jesus at paglilingkod sa iba. No, kaya ang title, pamagat ng ating pag-usapan ngayon is The Joy of Following Jesus and Serving Others. No, ang kasiyahan sa pagsunod kay Jesus at paglilingkod sa iba. Ika nga kanina sa Galatia 5:23, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. If we talk about, mga kapatid, joy, maiba yung meaning ng joy sa happiness. Tama po ba? Ang happiness is your choice, but the joy itself comes from the Lord. Amen po ba? No, makita mo ang joy na hindi mo kayang mapuna ng sanlibutan ito. No, only in Jesus is makikita mo true joy and happiness sa buhay natin. No, kaya ang tao, pag malungkot siya, nasa kanya kung gusto siyang maging malungkot o gusto niyang maging masaya. Tama po ba?
No? Kaya si Michael Bay, pag inom ka na ng Enervon, lagi ka raw nakangiti. Ewan ko lang kung totoo yun. Kasi uminom ako, nakasimangot naman ako noon. Kasi naubos yung pera ko, hindi naman ako tumangkad. No? Kaya sa aklat ng Galacia, no, pinapaalala sa atin ng Apostol Pablo, ang bunga ng Espiritu. Isa sa mga ito ay kasiyahan. Ngayon, tatalakayin natin ang acronym na JOY. J-O-Y. Na nangangahulugan ng Jesus, others, and you. Sabay-sabay tayo. Jesus, others, and turo mo sa katabi mo. You. Ayan. Ating tutuklasin ang tunay na kasiyahan na nagmumula sa pagsunod kay Jesus at paglilingkod sa iba. Unahin natin punto, mga kapatid, ang paglilingkod sa Panginoon, the true joy, it comes from Jesus. J, no? J, J-O-Y, J, Jesus. Jesus is the source of joy. Naniniwala ka ba yan, kapatid? Yung katabi mo, naniniwala ba yan na ang pinagmulan ng kasiyahan ay walang iba, kundi si Jesus? Okay. Hindi ang milk tea makapagpapasaya. Okay? Si Jesus ang katauhan ng kasiyahan. Sa John 15:11, sinabi ni Jesus, ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay nasa inyo at ang inyong kagalakan ay lubos. Si Jesus mismo ang pinagmumulan ng tunay na kasiyahan. Siya'y dumating upang dalhin sa atin ang sagana at walang hanggang kasiyahan. Kaya kasiyahan sa relasyon ni Jesus, kay Jesus, sa ating pagpapalago ng personal na relasyon kay Jesus sa pamagitan ng panalangin, pag-aaral sa kanyang salita, at pakipagkapwa sa ibang manampalataya, naranasan natin ang isang malalim at matatag na kasiyahan. Tama po? Pag ikaw ay na kay Kristo, mga kapatid, iba ang kasiyahan na nating na-experience kumpara, mga kapatid, sa mga nung tayo ay hindi pa nakilala sa Panginoon. Amen? Iba ang kasiyahan, ang tunay na kasiyahan, nung nandito tayo kay Kristo. Kasi sabi ng mundo, mga kapatid, ang mundo, madalas hinahanap ang kaligayahan sa pamagitan ng mga panlabas na tulad ng kayamanan. Diba, ang tao madaling pag may pera, mga kapatid, talagang naka-smile lagi. Pag walang pera yan, talagang slide yung mukha, di ba? No, ganun daw yung tao. Pero pag maraming pera yan, madaling masaya. No, yun kayamanan. Minsan tagumpay, no? And material na pag-aari at pansamantalang kaligayahan. Sabi ng world, no? Gayunman, ang pinagmumulan ng kaligayahan na ito ay, ulitin ko, pansamantalang at maaring mag-iwan ng pakiramdam ng kawalan, hindi kasiyahan. Kasi ang tao, mga kapatid, ay walang kontento sa buhay. Nama po, pag halimbawa, pag may sahod na, hanggang sahod na lang, hanggang hawak ka na lang, no? Hawak kamay, di ba? Pagtapos na, bayad na agad, so wala na, kinabukasan, wala nang pera. Malungkot ka na naman ngayon. No? Kaya panandalian lang ang mga bagay na yun. Pero sabi, kay Kristo, mga kapatid, ang tunay na kasiyahan sa buhay Kristiyano ay nagmumula sa personal na relasyon kay Jesus Christ. Totoo, hindi. Kaya nung ako, mga kapatid, nung bago ko pa naging Christian, na-feel ko talaga, mga kapatid, ang tunay na kaligayahan sa Panginoon. Akala ko, dun ko sa mga barkada. Kasi barkada ko talagang pag saan sila, dun ako. No? Kung saan mang kasiyahan, kung saan mang gagalaan, dun ako. Pero, mga kapatid, na compare ko, na ako'y naging Christian, mga kapatid, na-realize ko na mas mahalaga pala ang pinakatunay na joy, no, kasiyahan, na aking nararamdaman ay hindi sa mundong ito, kundi kay Kristo lamang. And then I came to realize na, wow, Lord, ito pala hinahanap ko na kaligayahan kasi merong emptiness sa aking puso eh. Meron akong hinahanap sa aking sarili at doon ko natagpuan ang tunay na kasiyahan, doon lamang kay Jesus. Akala ko sa reliyon, akala ko sa aking profession, akala ko sa lahat ng bagay na meron ako. No? Girlfriend, hindi pala totoo din na may joy doon. Di ba? No? At talagang nung naligaw sa akin, binasted ko talaga. No? Kaya nangyari, di na lang akong nagpakumbaba na lang talaga ako din. No? Kaya mahirap, mga kapatid. No? Kay Jesus lamang ang may tunay na kasiyahan. Ito ay bunga ng pagkilala at pagkakaranas ng pag-ibig, kapatawaran at kaligtasan ng Diyos. Nung kasiyahan na ito hindi nakasalalay sa mga panlabas na kaligayahan o kalagayan, kundi natagpuan sa presensya ng Diyos at katiyakan ng buhay na walang hanggan.
Take note mga kapatid, nung ikaw ay nagkaroon ng problema, no? At walang ibang malapitan mo mga kapatid kundi ang Panginoon lang sa buhay mo. Amen? There's something, a person na iyong pinagkakatiwalaan at may mga tao na ini-expect mo pero hindi naman dumating. Meron namang tao in-expect mo hindi naman tumulong sa iyo. Pero nung pinasaya ka ng Panginoon, si Lord ang nagbigay sa iyo ng solusyon, napangiti ka ngayon kapatid. No, bakit? Kasi may relasyon na tayo sa Panginoon eh. Hindi na tayo iiwan man kasi tapat ang Lord sa mga pangako niya. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, tapat ang Lord sa pangako niya sa iyo kapatid. Kaya upang magkaroon ng tunay na kasiyahan kay Jesus, narito ang ilang mga hakbang na maaari nating gawin. Unang-una, tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Amen? Pangalawa, itaguyod ang mas malalim na relasyon kay Jesus sa pamamagitan ng panalangin. Kasi doon mo maangkin ang tunay na kaligayahan, mga kapatid, after or during in your prayers. Mapag mabigat yun na sa puso mo, mga kapatid, mahirap mag-smile, tama hindi? Mahirap magpahipokrito sa harap ng tao na okay ka. Tama? But it's better, okay, or to be sad, no, than rather to pretend. Pero pag nandun kay Kristo, habang when you are praying, ma-realize mo ang pagkilos ng Diyos, ang paggaan ng iyong puso at isipan. Tama? No? Kahit na si Pastor Randy, kahit ititrip niya ako doon sa Enchanted Kingdom, pag may kabigatan ako, hindi pa rin mawala yon. Pero subukan niya, siguro, try natin. Diba? No? So, pag-aaral natin yung salita at pakipagkapwa sa ibang mga Kristiyano. No? Pagpakumbaba ay napaka-importante din. Pag high pride ka, it's hard for you to smile. It's hard for you to see the joy of the goodness of the Lord na impart sa atin. Pag mapataas tayo mga kapatid, di tayo marunong magpakumbaba, mahirapan tayo maranasan ang tunay ng joy kay Kristo. Kaya sundan ang halimbawa ni Jesus sa pagiging mapaglingkod at mapagkumbaba. At take note mga kapatid, magpasalamat. No? Kung di tayo marunong magpasalamat, it even is hard or maganda man ang kinalagayan natin mga kapatid, need natin magpasalamat and doon natin makikita ang tunay na joy kay Kristo. Amen? Sino nakarealize dito mga kapatid na pinagdadaanan niya mga bagay, ngunit walang bukang bibig niya is to praise and worship and give thanks to the Lord. Amen? Lahat po tayo nakaranas nyon. At magkaroon ng panampalatayang matatag sa tiwala ng Diyos. No, sabi pa ng Proverbs 3:5 and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your paths straight. Isabihin, trust in the Lord. Huwag daw tayo manangan sa sariling katalinuhan, mga kapatid. Trust in the Lord and you will see the goodness. And kami nga, kahit kami, mga kapatid, nung kami ay sinurrender ko sa Panginoon, akala ko sa corporate world lang ako masaya. Kasi maraming pera, doon ako trabaho, kung sino-sino lang kakilala ko, sino kakasalamuha ko. Pero hindi ko naranasan ang tunay na joy eh. Meron pa akong hinahanap sa aking puso na kung saan doon ko lang natagpuan, doon kay Kristo. Nung nagkaroon ako ng problema sa buhay ko, mga kapatid, no? It's time for me to surrender my life to the Lord. And I say, Lord, thank you. Bakit? Doon ko naranasan ang tunay na kaligayahan sa piling ng Panginoon. Kaya sa kanta kanina, napakaganda, no? Sa piling mo. Kapayapaan, nagmumula sa iyo. Kasi ang isip natin, mga kapatid, puro na lang problema, puro na lang pangangailangan natin, puro na lang mga bagay na kung saan gawa ng kaaway. But itself, mga kapatid, kung meron tayong true joy in Jesus Christ, we need sa ating buhay with all our heart to give thanks to the Lord. Amen? Kaya ibahagi ang kasiyahan na tagpuan mo kay Jesus sa iba. Napaka-importante mga kapatid. Hindi lang sinasarili mo yung encounter mo sa Panginoon, ang true joy, but also to share with one another. Lalo na sa mga taong di pa nakakilala sa Panginoon. Naku, madalas talaga akong mag-share ng aking mga karanasan ko sa buhay. Lalo na yun si Pastor Gibbs, talagang ratatat, parang M16 yun pag magpapasalamat sa Panginoon. Sa panahon na, no, akala ko magpasalamat lang, pero pagdating sa harap, parang nagsisermon na. Diba? That's the overjoy, that's overflowing joy inside his heart. And dapat ganun tayo mga kapatid eh. Pero pag sabi, ay, sino magpapasalamat? Lingon-lingon na lang. Oh. Sige, sagot dito sa taas. Diba? Nahirapan ang Kristiyano. Bakit? Kasi kulang ang naranasan niya sa Panginoon. Kasi pag marami ang naranasan niya sa Panginoon, those joy
Kahit hindi mo sabihin magpasalamat siya, tatayo at tatayo yan. That's the manifestation of the Holy Spirit to work in his or her heart. Na kahit hindi sabihin magpasalamat, tatayo talaga yan. Kahit pagkain lang, marunong magpasalamat. Amen po ba? Kaya tinatanong sa akin ni Pastor kanina habang kumakain kami sa panangalian, Pastor, anong prayer natin pag mabilisang pag gutom na? Sabi ko, Lord, you know what I mean. Amen. Yeah? So mabilisan. Pero makapag nakita natin reality, out of the overflow of the heart, the mouth speak. Dapat makapatid, doon mismo sa ating puso, may joy na sa pagpapasalamat sa Panginoon. At ibahagi natin yun mismo sa ibang tao. Tama? Kasi si Jesus Christ na sa kanyang mo kinuha yung ang ating kalakasan, no? Amen? Sa pamagitan ng mga hakbang na ito at patuloy na pakipag-ugnayan kay Jesus, makakaranas ka ng tunay na kasiyahan na nagmumula sa pagkaalam na kasama mo ang Diyos at ang kanyang pagmamahal at paggabay ay laging kasama mo sa bawat yugto ng iyong buhay. Ikaw kapatid, paano mo naging tunay na kasiyahan si Kristo? No, let's reflect this afternoon. At paano mo sasabing masaya ka kay Kristo? Sigurado ka ba talaga na si Kristo ay nasa puso mo? Masaya ka ba sa buhay Kristiyano na meron ka ngayon? No? Kaya pangalawa mga kapatid, ang source natin, ang kaligayahan ay si Jesus Christ. Letter J yun, no? J, no? Jesus Christ. Pangalawang puntos is O. Ibig sabihin ay others. Spreading joy through service. Hindi lamang kay Jesus maramdaman mo ang tunay na kasiyahan, kundi sa iyong kapwa din, mga kapatid. Tingnan mo yung kapwa mo. Pastor, gusto ko lang maging kapwa para laging akong napibigyan. Pagpapalaganap ng kasiyahan sa pamagitan ng paglilingkod. Why we are here, mga kapatid, sa Christian? Because we are spreading the joy through the service. Amen? Kaya tayo may tinatawag na servant leadership. Leader ka na, servant ka pa. No? It's a heart of humility to serve others. Tingnan mo si Jesus Christ, mga kapatid. Dapat siya yung hugasan ng mga disipulo ng kanyang paa. Pero yung ganong ginawa ni Jesus Christ, His joy overflow, pinakita niya na masaya sa kanyang ginagawa. Jesus came, no? Not to be served, but to serve. Hinugasan niya, mga kapatid, ang mga paa ng kanyang mga disipulo. May ilan sa kanyang isis, Lord, ugasan mo na lang lahat yung aking di ba? O meron ilan, wag po, Panginoon. No, may isis na mga ganon. Pero nagpapatuloy si Jesus Christ, pinakita niya ang paglilingkod niya that the true joy is serving with others. Mga kapatid, ang tawag na nagmahal at maglingkod sa iba, tinuturuan tayo ni Jesus na mahalin ang ating kapwa. Pag meron kang banal or something na pagtanggap kay Kristo, the Holy Spirit Himself talks to you na ito ang joy na meron ka, masaya ka, nakasama mo ang iyong kapwa. Masaya ka dapat nakasama mo ang iyong katabi. Masaya ka dapat na makita mo siya, nakasama mo siya sa pag-aayos ng ating iglesia. Kaya ang kasiyahan ay nagmumultiplika kapag nagpapakita tayo ng kabutihan, awa at walang kapakanang pag-ibig sa mga tao na sa paligid natin. It always starts with the heart, mga kapatid. Kaya sabi pa ng Colossus 3:23, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord and not for men. Service, mga kapatid, is maraming mga bagay. Sa tuwing ikaw ay tumutulong sa iyong kapwa, sa tuwing sa taong na bagay na naitulong mo sa kanya, there's a great joy inside your heart. Masarap kaya tumulong, kapatid, kahit walang-wala ka na. Di ba? Pigang-piga ka na. No? Pero masaya pa rin ang maghingi, ang magbigay. Ha? Masarap talaga yon, di ba? No, napakasarap, mga kapatid. In times of the need of the people, nakita mo yung need niya, na-discern mo yung need niya, at ang talagang tugon sa iyo, hindi lang, kapatid, God bless. Hindi lang sa mga bagay na yon. But the most thing, we execute those blessings from the Lord na impart sa atin at doon natin maranasan ang totoong joy in true service. Sabihin mo sa katabi mo, service. Yan, no? Ang kasiyahan sa pagkakaisa at komunidad, no? Hindi lamang sa loob ng church, maging dito sa komunidad na meron tayo. Kapag nakakasama tayo bilang katawan ni Kristo,
nagkakaisa sa pag-ibig at paglilingkod, naranasan at pag-udyok sa isa't isa, naging mga daan tayo ng kasiyahan ng Diyos sa isa't isa. Serving others is a source of joy. Tama po ba? Paglilingkod sa iyong kapwa, mga kapatid, regardless, no, kasi walang hinihinging kapalit. When you serve others, mga kapatid, walang dapat hinihinging kapalit. Pag dapat, mga kapatid, makita mo na nag-progress siya, and that's the time you say, Lord, thank you sa buhay po niya. Tama? Kasi ang tao kasi, lalo ng Pilipino, may crab mentality na tinatawag. Ayaw niya sa kapwa na siya ay mag-progress. Hihilaan niya pababa. No, di ba, Pastor Andy, no? No? Totoo talaga yan, no? May mga sip-sip talaga sa trabaho, meron. No? Ako nga, sinisip-sipan ako eh. Gwapo daw ako. Pero di na ako naniwala doon. Di ba? Kaya paulit-ulit na kasi ng joke na yun, kaya di na ako naniwala. Kaya ang kaligayahan ng mundo, sabi ng world, madalas na umiikot sa pagpakasaya sa sarili, personal na pagunlad at paghahangad ng kaligayahan. Ito ay nakatuon sa pagsatisfy ng mga agad na pagnanasa at pag-abot ng mga ambisyong pangmundo. Minsan naging selfish tayo, mga kapatid. Tama? To gain something personally. Nakalimutan that we are Christian, napaleta sa Panginoon kasi akala natin ang world magbibigay noon. But in Christian life, ang tunay na kasiyahan sa buhay Kristiyano ay hindi nakatuon sa sarili, kundi sa iba. Dapat, mga kapatid, ang Kristiyano, pag tayo manampalataya sa Panginoon, makita natin kasiyahan na kasama mo siya. Kaya ako nalulungkot ako pag may mga kapatiran tayong wala dito. Ikaw kaya? Nalulungkot ka ba pag wala yung kapatiran mo ngayon? Absent? Diba? Nahabag tayo, mga kapatid. When we serve others, that's why we are hope to pray for them. Because ang kasayahan, mga kapatid, na makita mo siya, mapaglingkuran natin ang Panginoon through the others. Tama po ba? No, kasi Jesus Christ is a great example in serving others. Biruin mo, mga kapatid, na pinakain niya yung 5,000, lalaki pa lang yun. No? Ilang tinapay lang, 5, 2 isda. And God sees their need. And also tayo, mga kapatid, binabahagi ng mabuting balita at kaligtasan na bibigay ng positibong epekto sa buhay na sa paligid natin. Dapat ang layunin natin, mga kapatid, is to serve one another. That's the true joy. Pagpaglingkuran lang natin ang sarili natin, hindi si Kristo ang nasa puso natin. Sino? Sino nakaupo sa trono nating puso? Sarili natin. Not Jesus Christ. Tama? Kaya doon pa lang sa two great commandments, ano yung pangalawang utos? Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong pagmamahal sa iyong sarili. Serving others is hindi madali man. Pero if our heart and joy to the Lord in serving others, malaking impact sa ating society, mga kapatid. Kaya upang maging masaya sa paglilingkod sa iba, magkaroon dapat ng tunay na pag-ibig sa kapwa. May mga ilang Kristiyano, mga kapatid, they are pretending to help one another just to recognize. Tama, hindi? Gusto tulungan na isang kapwa para lang siya ma-recognize. Para lang siya makilala ng ibang tao. Pero ang pagtulong, mga kapatid, hindi dapat. Sabi pa nga ng Panginoon, di ba, sa Mateo, na kung tumulong ka, huwag mo na ipag-alam sa iba. Tama? No? Kaya ang ilan kasi, ay, ito donation ko. Ipagbibigas pa. No? Minsan nasa TV, no? To become famous. But we as a Christian, if we serve with one another, with true joy, dapat magkaroon ng tunay na pag-ibig. Kasi ang pag-ibig, mga kapatid, hindi kailanman mababago yan. Kahit napagod ka na sa kakalingkod, magbibigay ng service doon sa mismong kapatiran natin, sa simbahan, sa iglesia ng Panginoon. If you have the heart, through the Holy Spirit, God gives you the true joy na hindi kailanman makikita sa iba. Tama, no, mga kapatid, no? Lalo na pag pupuntahan si pastor doon, kahit tubig man lang, masaya na si pastor dyan. Tama? Kape-kape, okay si pastor. Ano na pag milk tea? Di ba? Lagi na lang milk tea. No? Kaya paborito ko talaga yung milk tea na yan, no? Kaya magpakumaba at importante talaga. Kasi sa loob ng tahanan, mga kapatid, kahit na magkakapatid na physical, mayroon hindi nagkaintindihan.
Tama po ba? Ganon din sa iglesia, mga kapatid. Meron din talaga hindi pagkaintindihan. When you have the joy, dapat andun yung pagpakumbaba natin sa bawat isa. Bearing with one another. Magbigay ng oras at pagmamahal sa mga nangangailangan. If you have a time to go sa ating mga kapatiran, go. That's why salamat talaga sa buhay ng kapatid natin na nakasama natin ngayon. No? Amen, di ba? Napaka-importante, mga kapatid, masaya yung puso namin na ng Lord. And ikaw kaya, mga kapatid, someone kaya na miss mo ngayon, no? If someone miss you, someone na miss mo siya, dapat akayin mo ulit siya para sa Panginoon. That's the true joy. Amen? Magbahagi na yung kasanayan at talino sa iba. Kung ikaw ay mahilig sa math, matulog, sa English, di ba? Ano pa ba na pwede mo maitulong? You can serve others. No? Lalo sa kapatiran natin dito, meron kang gusto matulungan. Through the knowledge, impact, no? Sa mga bagay na impart mo. Kung meron kang talento sa pagguguhit, use it for the glory of God. Amen? No, kaya true joy, serving others eh. Kung meron kang talento at talino na or mga gift na pinagkaloob sa'yo ng Panginoon, use this para matulungan din yung iba. Not for self-glorification. Tama? No, pag may talento ka, no, lalo na ito si Cristel, magaling tong sumayaw. No, dapat sasayaw to si Cristel, magtuturo siya ng mga young people ngayon. Di ba? That's the true service. Masaya ka sa ginagawa mo dahil kay Kristo. Amen? Kaya magkaroon ng malasakit at pagkalinga sa iba. Gaano ka kasaya kung pinaglingkuran mo ang iba? Amen? Nasubukan mo na bang maglingkod sa iba? Hindi pa, Pastor. Ako rin, Pastor, na-try ko na. Ano experience na na-try mo na ng pinaglingkuran mong iba? Di ba masaya? No? Lalo na pagsasabihin sa'yo na, brother, sister, maraming salamat. Nakakapawi ng di ba? Lahat ng naitulong mo, masaya pakinggan when someone magsasabi sa'yo na, sister, brother, thank you ha. Kahit hindi natin matanggap, nakakahiya, sister, brother, wag ka magpasalamat. No? May mga tao kayo tumanggap. No? But doon pa lang mismo sa mga iba na itulong natin, and they will bring back with all their heart to say thank you. Ay, mga kapatid, napakasarap pakinggan. This is a true joy within our hearts. That's the work of the Holy Spirit, not you. Tama? Kaya tanggapin natin lahat ng gratitude meron ng ibang tao. Pagsabi sila ng thank you sa iyo, tanggapin mo yan. Why? Hindi yan para sa iyo, kundi dahil kay Lord. Amen? Ipadaan lang muna sa iyo, no? Ipadaan muna sa iyo, no? Kasi tinulungan natin, mga kapatid, and it's the time that God itself, no, knows your heart. And hindi naman pasabi tayo ng maganyan, pero makita mo yung mga tao with all their hearts. Masaya, mga kapatid. Kaya gaano kakasaya kung pinaglingkuran mo ang iba? So anong paraan ka maging masaya para makatulong ka rin sa kanila? No? Think of something na mga bagay pa na gagawin natin sa iba para maging masaya siya. Or ikaw maging masaya ka rin in return. Diba? Kaya pa sa law of ni Newton, pag itulak mo raw ang wall, babalik yung pwersa. No? Diba? No? Alam niyo yung third laws of motion? Yung pangatlo? Pag exert ka lang sa force sa wall, magbabalik sa'yo. No? Ganun ang impact, mga kapatid. When you exert something good with your brethren, expect something good happen to you as well. Amen? That's the work of the Holy Spirit itself. No, magbibigay sa atin ng, ay, masaya ako. Wow, thank you Lord sa buhay po niya. Hindi lang tulong na impart mo sa kanya, kundi ikaw din mag-benefit. Bakit? Naging testimonya rin siya sa iba. Amen? And pangatlong puntos, mga kapatid, meron tayong J-O, no, si Jesus, others, and you. Pangatlong pag-usapan natin ay you. Cultivating joy in your life. After, no, sa source natin si Jesus Christ, pwede din maging source ng joy sa ating mga kapatiran. Makita mo siya, masaya ka. And itself, mga kapatid, your body, our body is a temple of God. Amen? Kaya napaka-importante, pagpalago ng kasiyahan sa iyong buhay. Tingnan mo yung katabi mo. Meron pa bang naiwang pagkasiyahan sa kanyang buhay? Meron pa ba? No? Or baka binigay niya ng lahat? Meron pa ng kanta, kunin mo na ang lahat sa akin. Di ba? No? Pero dapat pagpapalago ng kasiyahan,
mahuhuli talaga ating sarili. Dapat ang pareho natin si Jesus, others, mahuli yung sarili natin, mga kapatid. Amen? If we talk about service, ang pagpapalago, mga kapatid, sa ating buhay, ay kailangan hindi din natin makakalimutan. May boundaries din tayo, mga kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, dapat magkaroon ka rin ng boundaries. Oh, wag mo kunin lahat. No? Wag mong angkinin lahat. Ang pagpili ng kasiyahan sa lahat ng mga kalagayan, ang kasiyahan na hindi nakasalalay sa ating mga panlabas na kalagayan, kundi sa ating panloob na pananaw. Whatever you think every day, no, lalo na pag may problema ka sa buhay, sabi pa ni John Maxwell, your problem is not your problem. Sabi pa nga, your problem is how you solve the problem. Kumbaga, kung ito ba ay malaki o maliit. When you think someone sa iyong mga problema o something na sa mga bagay na o tao man yan o bagay, makapatid, think of it na ito ay madali lang. Bakit? Si Kristo nagbibigay sa atin ng kasiyahan. Siya nagbibigay ng solusyon para sa ating mga problema. Kaya sabi pa nga, don't think sa mga problema natin as big sa ating mga buhay natin. But think that Jesus is bigger than the problems we had every day. Amen po ba? Nung makita natin, dapat magtira din tayo ng tunay na kasiyahan sa ating sarili. Magbigay ka rin ng oras para sa sarili. Yun din ang hindi ay nakakalimutan ng mga Kristiyano. Lalo na sa aming mga pastor, nakokorek kami, mga kapatid. No, minsan nakalimutan namin sarili, puro kami ministry, puro kami pupunta doon sa pamilya, nawawala na. Nakalimutan namin to cultivate with our own life. Tama po ba? Nag-feeding kami, minsan kami pa nakakalimutan mismo sa aming sarili. Kaya napaka-importante, mga kapatid, the true joy itself. Pag ang tao ay malulubat, walang ibang i-charge kundi ang Biblia. Panalangin kay Kristo dapat, mga kapatid. Back to the basic. Pag ikaw ay na-empty na sa iyong battery, mga kapatid, back to Jesus. Para tayo magkaroon ng paglago ng kasiyahan sa ating sariling buhay. Amen? Kaya, mga kapatid, pagbabahagi na yung kasiyahan bilang tagasunod ni Kristo, tinatawag tayong ibahagi ang kasiyahan na tagpuan natin sa Kanya doon sa iba. A life in Christ is the source of joy. Sabi pa ng world, ang kaligayahan ng mundo ay madalas na nakabatay sa mga panlabas na salik na maaring magbago. Maaring mapektuhan ito ng mga kalagayan, tagumpay at pag-aproba ng iba. Bilang resulta, madaling magiba at mawalang kaligayahan na ito. Pag ang joy mo, mga kapatid, ay doon ka lang nakatuon sa iba o sa bagay na meron sa mundong ito, madaling magiba at mawala ang kaligayahan na yun. Pero, pag natay Kristo, the source to have joy in our own lives, ang tunay na kasiyahan sa buhay Kristiyano ay nakabatay sa hindi nagbabago na katangian ng Diyos at Kanyang mga pangako. Always, Lord, thank you for sa mga blessings. Lord, thank you sa iyong mga pangako. Hindi ka nagkulang kailanman sa akin. Amen po. Pag ang tao ay hindi marunong makontento, mga kapatid, talagang hanap-hanapin niya ang kaligayahan doon sa mundo. Pag if we are contented in the life as a Christian, siya ay tapat, mga kapatid, ang Diyos sa buhay natin. Tama? Romans 8:28. Ang saligan na ito ay kasiyahan, nagbibigay ng katatagan at kapayapaan kahit sa gitna ng mga pagsubok at hamon. Upang maging masaya sa sarili, narito ang ilang mga paraan. Tanggapin at mahalin ang iyong sarili. Pwede pala yung pastor? Pwede. Tanggapin at mahalin ang iyong sarili. Kaya tinatanong ako doon sa aming sa school, anong mga bagay na nagpapa-insecure sa'yo? Okay? Think someone sa iyong physical. Meron ka ba insecurities? No? Kaya hindi ka masaya, mga kapatid, dahil insecure ka. Ako dati insecure ako, sa maliit ako eh. Gusto ko maglaro ng basketball, di ako makakuha, lagi akong water boy. Diba? Na-insecure ako. Diba? Matatangos ang ilong. Sa akin, parang paluan ng ilong eh. Diba? No, insecure ako, mga kapatid. Hindi ako masaya, totoo lang. Insecure ako. Pero nakilala kong Panginoon,
tanggapin at mahalin ang iyong sarili. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang maging insecure, kapatid. Yan. wag talaga. Sabihin niya, uy, ano bang meron siya na wala sa akin? O, di ba? Meron pang ganun mga bagay. Kaya tanggapin at mahalin ang iyong sarili. Alagaan ang iyong pisikal na kalusugan. Napaka-importante. Maglaan ng oras sa mga bagay na bibigay sa iyo ng kasiyahan. No? Kaya yung si Mrs. laging nagsasabi na, Dal, hala naman din tayo minsan. Diba? Kaya doon ako na-challenge talaga sa maglaan ng oras, no? Para sa mga nagbibigay sa ng kasiyahan. Di lang sa loob ng ministry, pati doon sa labas. Ba kaya ililibre ako ni Pastora pag lalis kami. No, may pera yan eh, sa akin, sa kanya mapunta yung sahod ko eh, yung aking ano eh. Kaya palumutuhin din ang iyong kapaligiran, no? May mga tao mahilig sa mga halaman. Ay, di ba? Paglabas mo sa iyong bakuran, ay napakaganda. Lalo na yung mga mahilig sa mga gulay-gulay, di ba? No, ilalagay lang sa paso, di ba? Uy, kumusta ka na? No, may bunga ka na ba? Bagay na yun. Di ba? May mga mahilig sa halaman. Think of the part na meron kang maging masaya ka. Tama, mga kapatid. Yun ang nakakalimutan ng mga Kristiyano. Akala nila talagang doon lang sa church, doon lang sa ano. But think of yourself. Naku, nung pwede maging malagaya ka, masaya ka sa iyong mga ginagawa. Kaya sabi, back to basic, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord and not for men. At magkaroon ng mga layunin at tagumpay. Then think of the bagay na mag-progress sa'yo, na mag-improve pa. No? Kaya ako, habang gumagawa ko nito, na-evaluate din ako, Lord, nga, no? Baka makakala ko, hanggang dyan lang yung aking level, no? Dapat mga kapatid, mag-progress din tayo sa lahat ng bagay. Magpasalamat at magbigay. No, generosity is very important sa ating buhay. Tama po ba? No, pagbibigay, pag-extend ng tulong sa kapwa ay mahalaga para for you to have the joy. Tama po ba? No, pag madamo tayong mga kapatid, kahit kapiranggot lang sa pagbibigay, ay talagang grabe talaga, no? Mag-abot ang kilay at ang itong aibag. Di ba? Pero pag masaya ka na magbigay sa kapwa, magbigay sa Panginoon, ay grabing blessings mga kapatid. There's a true joy itself. No, amen? Kaya magbigay ng tulong at pagmamahal sa iba. Ang pagbibigay, nagbibigay ng kasiyahan at nagpapalakas na iyong koneksyon sa iba. Kaya sabi pa nga nila, no man is an island. Kailangan mo rin ng iba. Kaya improve natin yung sarili. And they will say, ay, ganyan pala. Ano sikreto mo? Bakit pumuti ka, kapatid? Ay, perla lang yan. Di ba? So, mababless siya sa anong ginagawa mo. Kasi nakita sa iyo na meron ka ring self-care. Tama ba? No, kasi pag hindi ka masaya, kahit sa proper hygiene lang, kaya ako, nagkukurik ako lagi dyan. Kaya ako, di ako laging naliligo eh. No? Pag mainit ng panahon, lagi akong naliligo. Nung laging ulan ng ulan, talaga hindi kami naliligo. Magpapaunahan na lang kami ni Pastora, mag-init ng papakulo ng tubig doon. Makaligo lang kami. No? Kaya napaka-importante do self-care. No? Hindi lang sa physical na bagay, bagay sa spiritual na bagay. Magkakaroon din tayo ng self-care. Spiritual. Binyutain mga kapatid na kung meron kang oras at panahon na ilaan mo sa Panginoon, lalo na to pray and to read the word of the Lord. Meditate in it. Sabi pa ng Joshua 1:8. Tama? So napaka-importante. Gaano ka kasaya sa buhay Kristiyano? Okay? Paano ka maging masaya tuwing dumaranas ng iba't ibang pagsubok? Kaya sa pagtatapos ng hapong ito, yun na, tapos na. Ang kasiyahan na matagpuan natin kay Jesus ay hindi isang pansamantalang damdamin. No? The joy itself, it comes from the Lord. Amen? Happiness is your own choice. But the joy itself comes from the Lord. Amen? The joy itself, na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, pangwakas, mga kapatid. Ang pinagmulan ng joy, walang iba kundi Panginoon talaga. The ultimate source of our joy, walang iba kundi Panginoong Hesus. Pangalawa, mga kapatid, yung iba na nakasakatabi mo. Amen? Serving others. And panghuli, yung sarili natin. Huwag natin kalimutan, J stands for Jesus, O stands for others, Y stands for you. Kaya napaka-importante sa pamagitan ng pagtuon kay Jesus, paglilingkod sa iba, at pagpapalago ng kasiyahan sa ating buhay, naranasan natin ang kaganapan ng kasiyahan na nais ng Diyos para sa atin.
Kaya mga kapatid, bago man tayo lumabas dito sa lugar na ito, make it sure that the work of the Holy Spirit, through the joy, maintindihan natin, through Jesus Christ, through others, serving others, and especially sa ating sarili. Tayong lahat ay tumayo. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa iyong pagpapaalala po sa amin. Lord, ang bunga ng banal na Espiritu, andun na yung pag-ibig, Panginoon. Andun na yung kaligayahan of the joy itself. Lord, walang ibang pinagmulan, kundi Ikaw lamang, Panginoong Isus. Sa ibang tao, as we serve one another, inside or outside the church or in the community, and also sa aming mga sarili. That Jesus, others, and you. That's why, Lord, nagpapasalamat kami that taglayin namin, Panginoon, ang kaligayahan na hindi makikita, Panginoon, di kailanman sa sanlibutan, kundi sa iyo lamang makikita namin ang tunay na kaligayahan nagmumula po sa iyo, Panginoon. Inside our hearts, to serve you, Lord Jesus, to serve others, and also sa aming mga sarili, to have self-care. That's why, thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, na Ikaw nabibigay sa amin ng tunay na kaligayahan na hindi kailanman mapawi, hindi kailanman, Panginoon, mawawala. Thank you so much for the gift of the Holy Spirit. Thank you, Lord, as we continue our journey in our faith. Help us, Lord, na maging masaya kami sa ginagawa namin, lalo na sa paglilingkod namin sa iglesia at lalo na sa iyo, Panginoon. Kaya purihin ka, masapong ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ng Panginoon and tayo maupo na at didako tayo sa ating kaloob sa Panginoon. Tayo po ba ay nabusog sa salita ng Panginoon, mga kapatid? Amen. Salamat po, Pastor Emer, sa magandang mensahe niyo po sa amin na nawa po ay meron po tayong nakuha at natutunan po sa ating salita ng ating Panginoon. Amen. Ngayon dadako po tayo sa ating tithes and offering. Lucas 6:38. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang biyaya sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin panukat sa inyo. Let us pray. Heavenly Father, you are the God who sees us. Father, I thank you for the constantly looking after your church and for all the provision that you're giving us. Lord, I pray on behalf of the church and all the offering, I pray that you release your blessing to all of us. Obey your dad to according to commandment. Let our offering perform a miracle in lives. Let the church continue to flourish. Be a benefactor of your miracle and followers. In Jesus' name I pray. Amen and amen.